sani ng pagtumba ko. Pakinggan natin ang tula ng batang ito na hindi lang basta tula, kundi isang malikhaing pagsasalarawan ng pag-ibig gamit ang mga larong pambata noong 90s. Sa murang edad, naipahayag niya ang emosyon na tila hinugot mula sa sarili niyang karanasan o karanasan ng iba. Maraming kabataan ang siguradong makakarelate dito dahil ang pag-ibig, minsan, parang langit-lupa o tagu-taguan. Ang title po ng tulang ito ay Laro Tayo. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Magbilang ka ng 3 at magtatago na ako. 1, 2, 3. Teka, magtatago pa ba ako? Nung nasa harapan mo nga ako, hindi mo na ako makita. Paano pa kaya pag nagtago pa ako? Walang saysay ang nahanap kong liblib na taguan. Kung wala naman sa plano mo ang ako'y matagpuan. Para saan pa ang pagtatago ko? Kung iba naman yung hinahanap mo. Matanong ko lang, ayaw mo ba talaga sa larong tagu-taguan? O sadyang ayaw mo lang sa kalaro mo kaya bigla kang nagbubulag-bulagan? Kasi kung tungkol ito sa laro, pwede naman nating palitan. Palitan natin ang habol-habulan. Huwag kang mag-alala dahil sa larong to, ako naman ng taya. Hahabulin kita habang hinahabol mo siya. Pero bakit ganon? Nasa likod mo lang ako pero hindi mo pa rin ako makita. Tapos na ang tagu-taguan pero bakit bulag ka pa rin? Ay oo nga pala. Paano mo nga naman ako makikita kung ayaw mo kong lingunin? Kung sa bagay yung mata mo palaging sa kanya lang naman nakatingin. Kaya hindi na ako magugulat na kahit sa larong to, hindi mo ko mapansin. Ilang laro pa ba ang kailangan nating gawin? Pakiramdam ko kasi nagkakataya na tayo eh. Hindi naman sa pikon ako, pero sa totoo lang, napipikon na nga ako. Dahil sa bawat laro na dapat inienggan nyo, bakit palaging ako yung madalas na dihado? Naglaro na tayo ng tumbang preso at doon palang talo na ako. Dahil ako ang nagsilbing lata at ikaw naman ng tsinelas na naging sani ng pagtumba ko. Napakagaling talaga ng batang ito sa pagtula. Ramdam mo yung lalim ng emosyon at mensahe kahit ginamitan lang niya ng larong pambata bilang simbolo ng pag-ibig. Isa itong patunay na kahit bata pa, kaya na niyang magpahayag ng damdamin na tumatago sa puso. Ang galing ng pagkakabuo. Pakinggan pa natin ang karugtong ng kanyang tula. Naglaro na rin tayo ng tabaang tao. Ikaw yung tao at ako naman yung bola na iniiwasan mo. Nagkaroon ako ng kaunting tsansa nung naglaro tayo ng patintero. Kasi akala ko yun yung tamang pagkakataon para makapagpapansin sa'yo. Kaya hinarang kita ng hinarang. Pero anong ginawa mo? Nilagpasan mo lang ako. Lumilipas ang oras, lumulubog ang araw. Sa dami-rami ng nilaro natin ni isa, wala akong naalala na nanalo ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Para sa huling larong ito, itaas mo ang iyong kamao. Maglaro tayo ng bato-batopik. Dahil sa larong to, hindi pwede ang parehas na papel, parehas na bato, at parehas na gunting. Dahil iisa lang ang pwedeng magwagi, at iisa lang din ang maaaring umuwi ng sawi, at ako yun! Dahil ako ang gunting, at ikaw ang maliit na bato, umpisa pa lang alam kong talo na ako, pero pinilit ko pa rin makipaglaro. Nagpapakasakali na baka pwedeng magbago ang ikot ng mundo, pero nagkamali ako. Nagkamali ako. Teka lang, Timers. Nakakapagod na. Magpapaalam na ako sa'yo at sa mga larong pambata. Lilisanin ko na ang pinagtataguan ko at ang pwesto kong lata. Kaya paalam na.
Uwian na, hindi na masaya. Sa panahon ngayon na maraming kabataan ang nahihirapang ilabas ang tunay nilang nararamdaman, nakakatuwang makita ang isang batang kayang ilahad ang emosyon sa malikhaing paraan. Hindi mo aakalaing ang simpleng larong pambata noon ay pwedeng gawing simbolo ng masalimuot na pag-ibig ngayon. Kaya kung minsan naramdaman mo na ring maging taya o maghanap sa tagu-taguan, siguradong makaka-relate ka.